our YouTube channel. So, for today's video mga kamami, ang gagawin natin is gagawa tayo ng fermented fruit juice o foliar fertilizer. Kasi kapag ka nagtanim tayo, minsan nagtataka tayo, di ba, bakit hindi namumunga or hindi namumulaklak yung ating halaman. Let's say, for example, nagtanim tayo ng gulay, let's say talong, tapos walang bunga, walang bulaklak. Ano kaya yung dahilan nun kung bakit hindi nagkakabunga? Pero, eto mga kamami is isang paraan para magkaroon ng bunga, bulaklak at bunga ang ating mga pananim. So, tinutulungan ito para mas dumami yung bunga ng ating tanim na halaman o kaya tanim na gulay. Ayan mga kamami, so ipapakita ko sa inyo kung paano gawin ang ayan. So, ang una nating ingredients, of course, ay ang mga prutas, mga kamami. Ayan, ito. So, meron tayong 15 pieces na grapes. Meron tayong apple at meron tayong banana. Mga kamami, it's your choice kung ano yung gusto nyong gawing foliar fertilizer. So, ito kasi yung choice ko ito yung gusto kong gawin. Pero pwede rin naman kayong gumawa ng halimbawa, palitan nyo ito ng papaya, or palitan nyo ito ng ibang prutas. Basta, depende yan sa choice nyo. So, ito yung gagawin natin. And then, of course, meron tayong cup. Kasi ang ratio nito, mga kamami, is 1:1. So, kung 1 cup yung nagayat nating prutas, 1 cup din yung brown sugar. Ayan. Of course, meron tayong lagayan, syempre, container, and plastic. Kung hindi naman kasi mga kamami, rubberize yung inyong, much better, nilagyan nyo siya ng plastic para hindi siya pasukin ng fungi. And then, ito, syempre, meron tayong, panglagay ng label. And of course, gadgaran. And then, lagayan. So, meron akong brown sugar. 1/4 to. Medyo hindi nga lang yung kulay ng isa, pero okay rin na rin mga kamami. Ayan, so start na natin. Ayan, simulan natin mga kamami sa paggagayat, no? Ito, pwede na natin isama yung balat, hindi na natin kailangan pang tanggalin yung balat. So, ang gagawin lang natin is gagayatin. Mas maigi nga kung mas maliliit ang gayat mga kamami, para mas matunaw siya. Kasi ipe-ferment natin to ng 1 week. Ayan. Ayan mga kamami. So, ayan na siya. And then, yung grape seedless naman to. Pwede naman natin hatiin na lang siya ng hati-hati. Ayan, kung gusto niyo naman ng ganyan, mas maganda rin yung depende mga kamami kung anong gayat ang gusto niyo, nasa sa inyo yan. Basta, kayo naman ang gagawa niyan mga kamami. Ayan. Ayan, so pagsamahin lang natin siya. Yan, ito, gayatin din natin ito mga kamami. Basta hati-hati lang. Depende yan sa inyo mga kamami ha. Mamili lang kayo ng prutas na gagamitin nyo para dito. Kasi preferred ko itong grapes at saka itong apple. Ito namang apple, hindi na kailangan kong tanggalan ng buto. Pwede nyo na yung isama mga kamami. Wala kayong itatapon dyan mga kamami. Hatiin nyo lang ng maliliit para mas ma-absorb ng brown sugar yung kanyang katas. Kasi mas maganda kung mas matagal natin itong i-peppermint, pero mga after 10 days lang natin ito i-peppermint mga kamami. Okay? So, ayan.
Ayan. Ayan, ganyan lang mga kamami. Kayat-kayat lang. Mas maganda na sana kung dito, no? Para masusukat natin talaga kung ilang ano siya. So, kung ilang cup. Ayan mga kamami. So far, nakapagayat na tayo ng ating gagawing foliar fertilizer. Titingnan natin kung gaano siya kadami. So, ayan, 1 cup. So, 2 cups mga kamami. Ayan. So, parang ang nagawa natin mga kamami ay halos 2.5 cup na fruits. Kaya, ang gagawin natin mga kamami ay ang ilalagay natin sa kanya ay 2.5 din na brown sugar. Ayan. So, lagyan natin siya ng brown sugar. Pwede na natin siyang idiretso dito para mas maganda, para hindi na siya or pwede naman mga kamami ganito dito. So ayan, tingnan natin kung ilan ang aabutin itong brown sugar na binili ko. Ayan. Ayan mga kamami, meron na tayong 1. So, ang content pala ng 1/4 na sugar mga kamami ay 2 cups. Ngayon, kukuha pa tayo dito ng kalahati. Ayan. So, 1:1 mga kamami ang ratio. Kung ang inyong nagawang fertilizer ay, nagawang nagayat ay 2 cups. So, 2 cups din. Ayan. So, ang gagawin natin mga kamami ay hahaluin lang natin siya. Haluin lang natin ang haluin. Hindi natin kailangan lagyan ng tubig to mga kamami. Dahil magmo-moist naman ang brown sugar katagalan. Ayan. So, ito mga kamami ay mabisang pampabunga at pampabulaklak ng ating mga tanim na halaman. Ayan. Ayan, mga kamami. So, ito na siya. Ayan. So, ilalagay na natin siya dito, mga kamami, ha? Wait lang. Mga kamami. So, ilalagay na natin siya dito sa bowl para ma-ferment natin. Ayan. Basta ano-ano lang, alalay lang mga kamami. Ito ay napakagandang fertilizer para sa ating mga halaman. Hindi siya makakasama sa katawan natin at sa katawan ng ating mga anak pagka gumagamit tayo ng mga organic fertilizer. So, ayan mga kamami. At ito ay kasama naman lagi ito sa parte ng inyong budget araw-araw. So, hindi nyo na kailangan mag-add ng extra. Kung hindi naman kayo nagpo-prutas everyday, pwede nyo naman itong isingit dahil pwede namang isang prutas lang ang gawin yung foliar fertilizer. So, ayan mga kamami. So, ang gagawin natin is ipe-ferment natin siya sa loob ng 1 linggo. At kapag ito ay natapos na or kahit sa 10 days mga kamami, mas maganda nga kung 1 month.
Mami, nagawa na natin yung foliar fertilizer. Ito ay ipa-ferment natin sa loob ng 10 days. Pero mas maganda sana kung 1 month na naka-ferment to para medyo talagang tunaw na tunaw siya. So, today mga kamami is July 10. Ayan. So, July 10 mga kamami. Ngayon, ang gagawin natin is i-harvest natin to ng July 25 or July 20 or pwede rin kahit mga sabi ko nga sa inyo kahit 1 month pwede natin i-ferment. Halu-haluin na natin siya. Mas maganda natin ng pangsala, of course, ng paglalagyan. Container. Yan, kailangan natin. Siyempre, kakailangan din natin ng panghalo. Ayan mga kamami, ang nilagay ko dito is sugar, siyempre, pula, para and then, ayan. Ihahalo na natin siya. Yan. Ano na natin ito mga kamami. So, mabango siya mga kamami, super. Mas maganda kung 1 buwan natin itong na-ferment mga kamami. Ayan. So, kung meron kayong mga panala, pwede naman. Mas maganda para mas mapigaan ng maayos. Yung kukuha tayo ng tela pa na pwedeng pangsala dito mga kamami kasi sayang no? Yan, wait lang kung dito sana yan. Dito. Ilagay natin siya. Yan. Para mas mapigaan pa natin to mga kamami. Yan. Medyo ang bango ng niya, ang bango ng amoy niya mga kamami kasi nga dahil nga siya ay prutas. So, pigaan natin, may makukuha pa tayong juice dito. Ayan. Ayan mga kamami. So, ayan siya. Ang gagawin natin is isasalin lang natin siya mga kamami dito sa container natin. Ayan. Wow. Alam mo, ang nito mga kamami, ang bango. Super. Super ang bango niya. Mas maganda kung mga 1 month natin siyang na-ferment. Kaya lang, siyempre naghahabol tayo ng And then, itong mga kamami ay yan. So, may lock naman siya mga kamami. Ang paglalagay nito ay sa 1 litrong tubig, pwede kang maglagay ng 2 kutsara. So, pwede mo siyang i-spray. Mas maganda kung ma-spray mo siya sa halaman bago pa ito mamulaklak. Pero dahil yung sa akin kasi may bulaklak na, kailangan ma-prevent lang natin na malaglag yung bulaklak para magtuloy-tuloy yung kanyang kanyang bunga. Ayan. So, lalagyan lang natin ito mga kamami ng label. Pwede ito kahit hanggang 6 months. So, July 31. So, yan. Ayan mga kamami, nilagyan natin ng label July 31, 2023. Mahalaga mga kamami na may label yung mga ginagamit nating fertilizer. Kasi, darating yung time na marami na tayong makikreate ng mga fertilizer. Hindi na natin alam kung kailan natin siya ginawa. So, as much as possible, dapat alam na. Hopefully, meron kayong nagustuhan hopefully mga kamami, meron kayong natutunan sa ginawa kong foliar fertilizer na malaking tulong. So, ang ginagawa ko lang mga kamami is nagre-research lang ako, nanonood lang ako. Kasi itong Gatorade ay 1.5 ang laman nito. Kaya, ang ginawa natin is tinansya lang natin. So, maglalagay tayo dito ng 2 kutsara. 2 kutsara na fruit juice.
So, 2 kutsara siya. Yan. Tapos, eto na mga kamami yung i-spray natin. Yan. Yan na yung i-spray natin sa halaman para siya ay magtuloy-tuloy ng pamumulak. Mm-hmm.